Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon at yung lagi po nating sinasabi na the more we know about Jesus Christ is the more na tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya at pagkilala po sa Kanya, and the more na tayo po ay nagugutom, nauuhaw na makilala pa ang ating Panginoong Hesukristo at mamuhay ayon sa kanyang salita. Amen. So, nung isang araw na pag-aralan po natin about kay Jonah na siya nga po ay nag-disobey sa Panginoon pero hindi pa rin po siya tinigilan ng ating Panginoon at natupad pa rin po yung gusto ng Panginoon na mangyari po sa kanyang buhay. Kaya naman, para hindi po tayo magiging Jonah, ay patuloy po nating saliksikin ang salita ng Panginoon para hindi po tayo mag-sway kung may ipapagawa ang Panginoon sa atin or kung may pagsubok po sa atin na nangyayari po sa ating buhay. So, ngayon naman yung pag-uusapan po natin ngayon is yung makikita po natin sa Romans 10 verse 17. Alam ko po na paulit-ulit po natin itong pinapakinggan, pero dahil para mas lumago pa tayo sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, ay pag-usapan po natin ito. Sabi niya dito, Romans 10 verse 17, so then faith comes from hearing the message, and the message come through preaching Christ. Amen. So sa Tagalog naman, 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. So sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ay yung pakikinig daw ng pakikinig ng salita ng Panginoon ay doon po yung nanggagaling yung pananampalataya po natin. Amen. So nung unang panahon po kasi hindi po ganun kataas ang literacy ng pagbabasa. Kaya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, doon po nagsisimula ang pananampalataya ng mga tao noon. Pero ngayon naman, marami na pong paraan para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Hindi lang po pakikinig, pero nandito na po yung pagbabasa natin sa salita ng Panginoon. Nandito na yung panunood po natin sa salita ng Panginoon. Nandito na yung pagsusulat po natin sa salita ng Panginoon para lumago yung pananampalataya. Dahil mataas na po yung literacy po natin kung paano po natin makikilala ang salita ng Panginoon. Kaya nga nagle-level up na rin po kung paano po natin makilala ang Panginoong Hesukristo. Kaya wala na pong rason na hindi po natin makikilala ang ating Panginoong Hesukristo na siya po yung Diyos po natin at nagligtas po sa ating mga kasalanan. Kaya no excuse na hindi po natin nakilala ang salita ng Panginoon. Marami na pong paraan para makilala at mapakinggan po natin ang salita ng Panginoon at manampalataya po tayo sa Panginoon na siya po yung namatay at nabuhay muli. Amen? So makikilala po natin ang salita ng Panginoon kung may nagbabahagi. Kaya po naman bilang mananampalataya at nagtitiwala na ang ating Panginoon ay namatay, inilibing at nabuhay muli, ay i-share din po natin sa ibang tao. I-share po natin kung ano po yung nangyari about kay Jesus Christ para mapakinggan po nila at manampalataya po sila. Or pwede po naman nating isulat na true testimony po natin para may mabasa yung mga mahilig magbasa, o di ba? Or i-share po natin sa Facebook po natin, i-share po natin sa mga YouTube po natin. Say all of us as a believer, as a follower of Jesus Christ, we are commanded to share the Word of God. Kasi nga sabi ni Apostol Pablo dito sa verse 14, sabi na paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Amen? So, paano nga naman mananampalataya ang mga tao kung wala pong mag-share ng salita ng Panginoon, at paano naman mangangaral ang mga mananampalataya kung hindi po sila isinusugo? We as a Christian, nasulat naman po sa salita ng Panginoon that if we believe Jesus Christ as our Lord and Savior, is we are commanded to share the gospel. We are commanded
to share our living testimony para mapakinggan ng mga hindi pa po mananampalataya, or kung hindi naman po tayo marunong magsalita, pwede naman po tayong magsulat, di po ba? The more we share about Jesus Christ is lumalago din po yung pagkilala po natin sa Panginoong Hesukristo, and the more we share is mas marami pong nakakakilala kay Panginoong Hesukristo. Lahat po tayo bilang mananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon ay expose po natin ang salita ng Panginoon. Hindi po natin ito tinatago sa ating puso. Dahil kung natagpuan po natin talaga yung kaligtasan, syempre ayaw din po natin na tayo lang po ang makakakilala ng salita ng Panginoon, kundi gusto po natin lahat ng mga pamilya po natin, lahat po ng ating mga kakilala. Amen? So, kung na-share naman po natin ang ating mga pamilya at ayaw po nilang tanggapin, and then wag po tayong ma-stuck doon, kundi move forward po tayo, dahil hindi po natin trabaho na baguhin ang mga tao, kundi yung trabaho lang po natin is i-share yung salita ng Panginoon, and let it be na yung Panginoon, yung banal na Espiritu ang kumilos po sa kanila, dahil hindi po natin mapipilit yung mga tao na tanggapin ang katotohanan. Just share and share. Ibahagi lang natin yung natagpuan po natin na katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ang siya lamang po yung way po natin para tayo po ay maligtas at magkaroon ng habang buhay. Amen? So, continue sharing the Word of God para may mapakinggan po sila. Kung marunong kang magsulat, kung marunong kang umawit, kung ikaw naman po ay na-bless financially at hindi mo po kayang mag-share ng salita ng Panginoon, hindi mo kayang magsulat, then share your financial blessing. I-bless mo yung mga nag-share ng salita ng Panginoon. Diba? Maraming way yung pagbabahagi po natin ng salita ng Panginoon, pero depende din po yan sa kalooban ng Panginoon na mag-share ka financially. Depende po yan kung ano po yung ipinapagawa ng Panginoon po sa atin. We just need to obey. Amen? So ayan, let us continue to share the Word of God at patuloy po tayong lumago at makipagrelasyon po tayo sa Panginoon, dahil yung pakikipagrelasyon po natin sa Panginoon, ito po yung source po natin para hindi po tayo masway. Ito po yung source po natin para lagi po tayong matatag at yung pananampalataya po natin ay nakaangkla sa Kanya at nag-overflow po sa atin. Ika nga, without Him, we are nothing. Wala po tayong kayang gawin kung hindi po tayo nakakonect sa Panginoong Hesukristo. Siya po yung foundation po natin bilang mananampalataya. Amen? Hindi po natin kayang gawin na mag-share ng salita ng Panginoon kung hindi po tayo nakakonect sa Panginoong Hesukristo. Amen? Yan, so patuloy po natin expose ang salita ng Panginoon, i-share po natin ang salita ng Panginoon, or kung ayaw niyo din po na mag-share ng salita ng Panginoon, pwede niyong i-share yung preaching ng inyong pastor, or pwede din pwede niyong i-share yung pinagsasabi ko po dito. Maraming paraan para i-share po natin ang salita ng Panginoon para mapakinggan ng ating mga kasama at manampalataya po sila sa Panginoong Hesukristo na siya lamang po ang makakapagbigay ng kaligtasan. Ika nga, faith comes hearing by hearing the message of the Lord. Bilang mananampalataya din, huwag po nating kaligtaan na makinig ng salita ng Panginoon, magbasa ng salita ng Panginoon para hindi po tayo masway. Amen? Dahil marami pong Christian, kahit may faith na po sila, kung hindi po sila nagbabasa at hindi po nila tinatanim yung salita ng Panginoon sa kanilang puso, hindi po nila pinagbulay-bulayan po yun, kundi pinakinggan lang po nila, hindi po nila pinagbulay-bulayan po yan, pagdating ng pagsubok, madali po silang tumalikod sa Panginoon dahil hindi po nila itinanim yung salita ng Panginoon sa kanilang puso. Kaya napakahalaga din yung hindi lang po tayo makikinig, kundi pagbulay-bulayan po natin, meditate po natin day and night. Sabi ng Panginoon doon sa Joshua 1:8, day and night, pagbulay-bulayan po natin day and night, at ito po yung makakapagbigay ng kalakasan po natin para tayo po ay magiging tagumpay, di po ba? So hindi lang po yan
isang araw, but day and night, every day, yung pagbulay-bulay po natin sa salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga din po yung consistent po natin at hindi lang po natin binabasa, kundi minimeditate po natin, pinagbulay-bulayan, kundi ninanamnam po natin yung salita ng Panginoon hanggang sa maisa puso at maipahuhay po natin at ina-appreciate po natin, pinapasalamatan po natin yung Panginoon. Ay, thank you, naunawaan ko yung salita mo. Salamat, Banal na Espiritu, ipinaumnawa mo yung salita mo. Amen. So praise the Lord. Yun lamang po. I hope na marami tayo ulit natutunan at patuloy po tayong makinig at magbasa ng salita ng Panginoon dahil ito po yung magpapalakas at magbibigay ng kaligtasan po sa atin. Amen. I-invite ulit ko po kayo na makipag-join po sa amin, SFC. May gawain po kami every Monday to Friday, 5 p.m. sa Pilipinas. So kung gusto niyo makipag-join, nagsishare po ako ng link. So kung gusto niyo, paki-download po ang Gmeet kasi yun po yung ginagamit po natin. At kung hindi po kita na share ng link at nakita mo yung video na ito at gusto mong makipag-join, you can message me and I'm willing to send you a link. Amen. So praise the Lord. Maraming salamat and shalom shalom. God bless.